napakasakit para sa aming mga magulang paglihim ang kalat sarili mo mga anak. Sana hindi ito maging dahilan para magwatak-watak po tayo. May isa na namang namatay sa kolera. Lina! Ano nangyayari sa'yo? Lina! 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 Ay, Diyos ko, Yosef! Lina! Santissima, inistorbo ninyo ang aking pamamahinga dahil lamang sa isang alipin? Hindi ko magagawa yan. Karagdan mo nga naman, oo. Kapag sineswerte ang isang tao, isang taga-Kalamba, nakakarating dito sa Madrid. Ako'y natutuwa na may isang pamilyar na muka na nandito ngayon sa lungsod. Senyor Rizal, maligayang pagdating dito sa Madrid. Hinuhuli ko lang ang loob niya. Sisiraan ko siya. Pagsisisihan niya kung bakit siya pumunta rito sa Espanya. Hindi ako magpapatalo sa isang Indio. Adios, amigos! Adios! Ay, nako! Ano ba ito? Naninibago ka sa kalayaan, ano, Pepe? Oo, kaibigan. Ganyan ba kayo palagi dito? Lagi kayong umiinom at masaya? Araw-araw! Hanggat may pensyon na dumarating. Palipas lungkot lang. Makakasanayan mo rin yun, Pepe. Adios! Adios! Malayang pagtuturo at pag-aaral. Ipaglaban ang kalayaan ng bawat guro at mag-aaral na maipaiwatig nila ang kanilang mga ideya at opinyon. Hindi ba't maestro kayo sa kasaysayan? Kasama rin natin si Don Moraita sa sirkulo. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Viva la libertad! 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 Ito may Enzo. Kala mo, langaw na nakatungtong sa kalabaw. Nako, pabayaan mo na siya. Namnamin mo to, Pepe. Walang ganito sa Pilipinas. Bill, halika na! Sa'yo! Please! Sandali, bakit ako inuuli nyo? Eto! Yung hindi na yan! Inuuli nyo! Hindi ako kasama dito, ah! Dito muna tayo magpalamig, Pepe. Buenas, buenas, Don Ortiga. Dito kami madalas magpunta para sa mga pagpupulong. Por favor, entrar. Kukuha muna ako ng makakain. Gracias, Señorita Consuelo.
Nako, Pepe. Mahaba ang pila kung ibig mong ligawan si Consuelo. Andyan si Eduardo, si Marcelo at pati na rin yan si Antonio. Mga Ginoo, anong may paglilingkod ko? Buenos dias, Don Ortiga. Bagong salta po sa Madrid si Jose Portasio Mercado Rizal. Tubong Kalamba. Pepe, ito si Don Ortiga. Ang dating alkalde ng Maynila at kumakatawan sa Pilipinas para sa imperyo ng Espanya. Kinagagala ko po kayo makilala, Don Ortiga. Ako rin, Pepe. Natutuwa rin akong makilala ka. Bueno, upo muna kayo. Kanina po ay nagbibigay na maaanghang na talumpati si Don Moraita. Maya-maya pa ay nagpakawala ng putok ng pistol ang mga pulis. Dinakip ang mga estudyante at pinagbabaston. Nako po, Don Moraita, talagang madugo kanina. Mabuti nga po't mabilis kami nakasibat. Ewan lang po namin kay Benchito Monteverde. Nahuli siya kanina. Si Benchito ba kamo na isang Kriole? Huwag mong alalahanin yun. Sigurado akong matatakasan nun ng mga gwardya. Totoo, kung nahuli nga yon, ay pinatawag na sana ako para umareglo. Siya nga pala, iho, nagkakilala na ba kayo ng aking anak? Hindi ba po? Siya si Señorita Consuelo. Iha Mia Consuelo. Si Pepe. Taga Kalamba. Kinagagala kita makilala, senyorita. Ano nga pala ang inyong kursong kinukuha, Pepe? Medisina at filosofiya at letra po. Abay, matalino at masipag pala ang batang ito. Tunay kang isang ilustrado. Salamat po. Ituring mo rin ako ang ama mo dito sa Madrid. Salamat po. O, sige, dali mo na. Tay, patuloy po pag-angkat ng asukal dito sa Pilipinas. Buwan-buwan tayo nagbababa ng presyo para lang po may laban sa merkado. Hindi kaya malugi tayo niyan? Nakapagpadala ka na pa ng pera sa iyong kapatid. Opo, tay. Mabuti. Siguraduhin natin hindi magugutom si Pepe. Di bali tayo nang magdildi ng asin. Sige po. Yung kalahati na natitirang salapi, ibili mo ng 2 inahing pabo. Pararamihin natin. Hindi na natin maasahan ang tubuhan. Bukas, ipagpatuloy natin ang pagpupulong ng Sirkulo Hispano y Filipino. At pag siniswerte si Don Moraita na di makulong, ay makakasama natin siya. Paalam, Don Ortiga. Paalam, Don Ortiga. Mukhang sinuswerte ka talaga, Pepe. Yamado ka na. Magkunos dili ka, kaibigan. Napakahusay ng mga arkitektura dito, Sr. Pedro. Oo nga, pero kayo na pa ako naiinip. Wala pa si Pepe hanggang ngayon. Marahil parating na yun. Matagalan lamang na siguro sa kanyang pagsusulat. Ito na pala. Anong nangyari? Napakataas naman ang singil dito sa pagpapadala ng pera. Nagpadala ang Kuya Pasiano ko ng 200 piso at 8 ang kaltas. Sabihin mo sa Kuya Pasiano mo, sa Chartered Bank of India, o kaya sa China. Mas bababa ang presyon ng mga bangkong Asiano. Masama? O paano?
Makita-kita na lang tayo mamayang gabi. O, saan naman? Maglalaro tayo ng baraha sa dating tagpuan. Pagpamuhan ninyo, pero hindi talaga ako nagsusugal. O siya, labanan mo ang lungkot ngayong gabi, Pepe. Hasta luego, Pepe. Adios. Pepe, may sulat ka't mga padala. Abay, ang dami pala nito. Naku, may bagong at minatamis sa santol. Ano ba yung mga yan? Ay, mga paborito ko pong pagkain. Kaya horror! Ay, ipagpaumainin niyo po. Hay, hala! Sa kwarto mo na yan buksan. Salamat po! Mahal kong kapatid, ipagpaumanhin mo kung naantala ang pagpapadala ko ng pera sa iyo. Lalong nagiging mahirap ang sitwasyon dito sa ating bayan. Marami ang nagkakasakit, marami ang walang makain. Namamatay sila ng walang laman ng sikmura. Hindi na rin gaano kumikita ang ani ng ating bukid. At mahina na rin ang katawan ng ating mga magulang. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Hinihintay ng ating pamilya at ng ating bayan ang iyong pagbabalik. Ang iyong kapatid, Pasiano. Magpahinga muna kayo. Ginoong Pasiano, utang na loob po namin sa inyo ang kabuhayan ng aming pamilya. Naway ang Diyos na lang pong bahalang gumanti sa inyong mabuting kalooban, Senyor. Ano pa ba? Dapat magtulong-tulungan tayo dito. Maraming pong salamat. At isinaalang-alang po ninyong hindi tumaob ang aming mga kaldero. Sa kabila ng pagbagsak ng mga asukal. Salamat. Lumayo ka sa daan ko! Tonto! Pasiano! Benaki! Ate. Kaawang ka na Diyos. Pasiano. Ipinapalam ko lamang sa iyo na sa buwang ito, itataas ko ng 30% ang buwis sa mga lupang sinasakan ninyo. Padre, hindi po ba pwedeng 10% ang taas lang? Pasiano, hindi tinatanggap ng bangko ang paninukluhod. Pero, Padre, no.
Pero sapagkat ako'y may magandang kalooban, bibigyan kita ng palugit ng 1 buwan. Pagkaraan nun, at hindi ka nakabayad ng 30%, mawawala ka ng lupang sinasaka. Maraming mga hasindero-hasindera dyan na kayang magbayad. Babalikan kita sa 1 buwan. Nasa sayo. At kung hindi ka makakatupad sa aking sinabi sa iyo, papalisin kita sa iyong lupa. Tama. Maliwanag sa inyo, mga Indio. Kapag nakalis na sila sa mga lupaing ito, ang babaeng yan, ang unang-unang gusto kong matanggal. Hindi ko gusto ang pagkakatingin sa akin. Ganon din ang mga mata nitong si Pasiano. Para bang ako'y kakainin sa kanyang pagtingin sa akin. Tayo na. Huwag na nating pag-aksen ng panahon ng mga Indio. Ako ay halamang bagong umaangat. Bagong tumutubot sa silangan buhat. Doon pati hangin ay humahalimuyak. May bango pati na buhay at pangarap. Bayang di malimot sandalimang oras. Ako'y tinuruang kumantang matimyas ng huni ng mga ibong lumilipad at ng mga bukal na lumalagaslas. Gayon din ng ugong ng alon sa dagat. Pagtalsik sa pampang ng mga talampas. Sa gitna ng lumbay at sakit, na kinaguluhan ni ring pag-iisip, ang aking kaluluwa ngayoy tumatangis. Pagkat nangalanta ang lahat kong nais. Hinihingan ako ng tula. Bueno, Pepe. Sobresaliente. Maraming salamat, Binibini. Napakagaling ng tula mo kanina. Kahit wala ako sa Pilipinas, napukaw nito ang damdamin ko. Salamat. Kanina'y napakahusay mong magsalita. Bakit ngayon nauutal ka na? Kung sabihin ay... Oo nga, nakakapukaw nga. Ano? Anong pumupukaw? Ang yung kagandahan.
Ito'y parang isang preskong simoy ng hangin sa silid ng mga kalalakihan na walang ibang alam gawin kundi pag-usapan ang kanilang mga sarili. Kakaiba ka nga, Senyor. Pepe na lang, Senyorita Consuelo. Paumanhin, hindi ako sing bihasa sa mga usaping politikal katulad ninyo. Baka wala akong kalatoy-latoy na kausap. Hindi. Ang totoo niyan, ako ngay minsan nagsasawa sa mga paksang paulit-ulit. Ikaw, Senyorita, ano bang pinagkakaabalan mo ngayon? Sa totoo lang, wala akong ibang gustong gawin kung hindi mamasyal kasama si Brunito. Ang alaga kong aso. Yun pala ang hilig. Ako man ay meron ding alagang hayop noon sa Kalamba. Ang pangalan ni Alipato at isa siyang kabayo. Regalo siya sa akin ng aking ama. At sa kanya ako unang natutong sumakay ng kabayo. Hindi ba? Napakasarap ng pakiramdam na nakasakay ka habang kayo'y tumatakbo. Nararamdaman mo ang hangin sa iyong mukha. Oo. Para kang isang tunay na malaya. Pakasarap balikan ng ganong klaseng pakiramdam. Sa tingin ko ay isa kang romantiko. Senyor. Don Ortiga, mahal naming ama dito sa Madrid. Don Moraita. At sa lahat ng mga ilustradong naririto ngayon. Yaman din lamang na marami tayong manunulat. Minumungkahi kong gumawa tayo ng sirkulasyon ng Sirkulo Hispano y Filipino. Tama. Mag-ambag-ambag tayo sa pagpapalimbag ng pahayagan. Ipaalam natin sa Pilipinas ang mga kaganapan dito sa Espanya. Ang Cuba at Puerto Rico na kolonya ng Espanya ay ngayon ay kasali na sa saligang batas na di hamak na may karapatan at tinig sa hari. Kung nagagawa to ng mga dugong Espanyol sa kani-kanilang mga inang bayan, magagawa rin natin ito. Viva España y las Islas Filipinas! Salud! 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 Bala ko talaga magpatayo ng sarili kong klinika pag uwi ko sa ating bayan. Ngunit cancer na talaga ang sakit ng Pilipinas. Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Filipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng 7 taong pamamalagi roon, ay nagbalik ito sa Pilipinas. Ito na ang simula. Unti-unti lang mamumulat ang ibang bansa. Sa paglapastang ginagawa ng inang Espanya sa kanyang mga anak sa Pilipinas, nalalapit na ang pagbabago. Kayo, Padre, ang pinupuntira ng paninira niya sa nobelang ito. No limit tangere. Leonor, iha, siya si Ginoong Keeping. Isa siyang inhenyero galing sa Inglaterra. Mahal na. Mahal kita, Leonor. Kahit harangan pa ako ng 1,000 gwardya sigil, haharapin ko sila. Magkasama lang kaming dalawa. Sa papel na isinulat, aking mga salungin na pinubuhat habang lumulusong sa kumunoy at maiahon na bayan nag-arang sa apoy.